mo kami sa araw-araw. Ang lahat ng ito'y itinataas namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen, guys. Please type Amen para i-bless tayo ni Lord. Okay? Ayan. Amen, amen, amen. By the way, before ko ipakilala yung ating speaker, gusto ko lang po i-introduce yung sarili ko. I am Maria Teresa Suay, Stakis po ko ng 13 Martires Cavite. Galing akong kumbaga isa akong probinsyana, galing akong Iloilo. Hindi halata? 'Di ba? I'm Ilongga. Ayun, maayong gabi palangga taka. Ayun. Pumunta ako dito sa Maynila para maghanap ng trabaho or kumbaga maghanap ng opportunity na makahanap ng mas magandang trabaho. Kasi alam naman po natin sa probinsya talaga is sobrang liit ng sahod and then syempre yung opportunity po doon is konti lang. Tama kasi hindi ako iyak ngayon. Di ba? Tama. Kasi yung opportunity po sa probinsya talaga is sobrang liit kasi dito dati sabi kasi nila sa akin, pag sa Maynila ka nagtrabaho, ang laki ng sahod kasi madaming buildings, madaming pwedeng pagtrabahuan. Kaya ayun, after ko graduate is lumuwas na talaga ako sa Maynila kasi I am independent. Ayun, independent. Opo, namuhay ako nung mag-isa dito kasi wala akong pamilya. Lahat ng pamilya ko is nasa probinsya. Ako lang pong mag-isa dito. Kaya I'm independent. Thankful ako kasi napadpad ako sa kina ah, later. Thankful ako, sobrang thankful ako kasi napadpad ako sa community ni M4. Kasi dito kay M4, yung dati kong kumbaga yung dati kong nararanasan, yung dati naming buhay is kumbaga hindi ko na naranasan at hindi ko na iparanas sa mga anak ko ngayon. 'Di ba? Sobra dito kay M4 kumita na ako ng almost 300,000 na hindi ko kikitain kung nagtatrabaho or just employment ako. Although nasa employment pa naman ako, pero at the same time, meron tayong tinatawag na side hustle, which is M4. 'Di ba? Kasi pag sahod lang talaga natin yung aasahan natin, sobrang kulang talaga. Type yes nga kung tama. 'Di ba? Pag sahod lang talaga is sobrang kulang. Kaya kailangan natin maghanap ng ekstrang pagkakakitaan. And then merong nagsabi sa akin, sinabi kasi sa akin ni Coach Mai, tandang-tanda ko yan, sabi niya, pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yon. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yon. Tama. Kasi wala kang ginawa para magbago yung buhay mo. Okay, di ba? Kaya, I'm thankful talaga ako kay Coach Mai na dinala niya ako sa community ni M4. Okay? Inurot ako ng katabi ko. Okay? Pero, for now, hanggang doon lang, hindi ako yung speaker ngayong gabi. Okay? Pero before ko i-introduce yung speaker natin, meron pong nagpapahabol. Invite daw po ni Ma'am Dance at saka ni Ma'am Girly. Hello po. Anong pangalan niya? Shout kay Ken. Hi, Ken! Magandang gabi! Kamusta po? Ayan. Ready na ba kayo? Paki-type nga kung ready na po kayo. Type 1. Type 1. Ayan. Hello, Sis Edna. Magandang gabi. And then si Sis Crescini from Mama Loves. Magandang gabi. Ayan, dumadami na tayo, guys. Abang palapit ng palapit yung ating speaker, padami na tayo ng padami. Okay? Ayan. It's already 8:33. Hindi ko nasasayangin yung oras po ninyo. Ang speaker natin ngayong gabi is sobrang malapit sa puso ko. Kung baga yung puso ko
nasa left, ako nasa right. Ganon. Ay, ganon kami kalapit na dalawang ganyan, oh. Ganyan. Okay. Kung may taong nararapat maging speaker para sa topic natin ngayong gabi, siya yon. Wala nang iba. Dating housewife na ayaw umasa sa kita or income ng asawa niya. Napaka-humble, napakabait. Generous. Guys, namimigay ito ng bahay at lupa at saka sasakyan. Ayun. Founder ng Hustling Fairies, multi-millionaire awardee dito kay MCOR. Ibig sabihin, kumita lang naman siya sa dashboard niya ng almost 5 million pesos. Okay? A real fairy godmother. Kaya po siyang tinawag na fairy mom. Without further ado, let us all welcome our coach, Maricar Balmeo. Ayun, thank you. Kala ko nanood ako ng Mara Clara eh. Amazing life, everyone! Ayan, shout out sa guest ko kay Sir Will, tsaka kay Sis Manette. Kasama ko dati si Sis Manette sa pag-aaral ng FB Ads. Tapos si Sir Will, kung naalala niyo yung kwento ko na naghahatid ako ng mga pagkain, na mga pack lunch sa mga call center. Sino nakakatanda nun sa kwento ko na yon? Type 1. Yan, type 1, kung naalala niyo yung kwento ko na yon. Tapos, pinapaalis kami ng guard. Nakapack lang yung mga pagkain namin, naka-styro, tapos mabigat siya. Pinapaalis kami ng guard. Tapos umiiyak ako kasi, syempre, pinagpaguran mo, di bang ibalot yun, tapos papaalisin ka, parang syempre, paano na yung, negosyo mo, yung hanap buhay mo. Yan, si Sir Will yung tumulong sa akin para makapagtinda ako dun sa building na yon. Ayan. Thank you po, Sir Will. I will survive daw. Wag na ulitin yun, ayoko na. Nabash lang ako para daw ako si Marian na busog. Diba? Papahamak yan eh. Na media yan, talagang pinakanta at pinasayaw pa ako eh. Ayan, kamusta yung inyong araw? I hope lahat kayo blessed, no? Kasi pare-pares naman tayong anak ni Lord eh. Tama ba ako? So start ko na. So welcome to Boss, our Business Orientation and Success Seminar. So I'm Fairy Ma'am, I'm Coach Mayi. So, sabi sa statistic, teka lang, off ko lang to, hindi ko makita yung aking screen. According sa statistic natin, noong 2021, yung poverty rate sa Pilipinas was 18.1%. Nearly 19.9 million ng mga Pilipino classified as poor. Para daw sabihin na mahirap ka, ang income mo daw parang nasa 13,000 and below. So pag 13,000 and below lang daw yung monthly income mo, doon ka bilong sa mga may hirap. Sino po dito yung mga 13,000 and below po yung sahod? So, pala tayo? Bilong tayo sa poverty, sa mga may hirap. Huwag kayong mag-alala kasi kami nga po dati walang sahod eh. Ayan, kung bilong po kayo, type nyo po 13. So, grabe. Ang sweldo mo, di ba, ikaw, minsan nga natataasan ka na sa 13,000 eh, lalo na kung hindi ka naman talaga, wala kang college degree, parang sa'yo, okay na, happy ka na sa 13K eh. Pero, ayon pala sa statistic, mahirap ka kapag 13,000 and below lang yung sahod mo. So, eto, papakilala rin ako sa sarili ko para sa inyo. Yan, walang naku, sana wag ako mapasama dyan, sabi ni Manette. Ayan, for 23 years, maaga ako nakapag-asawa, failed marriage. 23 years bago kami naghiwalay. Pero sabi nga, di ba, kahit anong mga challenges yung dumadaan sa buhay natin, kahit gaano kahirap, kabigat, na feeling mo parang sunod-sunod na dagok. Life goes on. During desperate times, dyan mo lalong nakikilala si Lord kasi wala kang ibang mapagsasabihan eh, tsaka maiiyakan kundi si Lord lang. So yung faith natin lalong lumalakas. Kayo din ba ganon? Every desperation, every challenges, lumalakas din ba yung faith ninyo? Dapat lang, di ba? Kasi sino pa ba yung susumbungan ninyo? Dapat si Lord lang talaga. Yan, eto ako dati. Yan, nung bata ako. Tapos, 2010, yan yung itsura ko dati, di ba? Hindi naman mukhang stress. So, ito yung background ko po, high school graduate. Hindi po ako nakapag-college.
broken family, nanay tatay ko, broken, sarili kong pamilya, broken family din. Nakaranas po ako nung bata na hindi kumain ng 3 days in a row. So, I'm very insecure about myself kasi nga, wala kang family, wala kang material things, hindi ka nakapag-aral, kaya masyado akong timid or kime. Alam niyo po yung kime? Yung parang nahihiya ka talagang makihulubilo sa ibang tao, nagkakaroon ka rin ng anxiety. Ayan, thank you, Sis Manet. Kamukha yan ni Rosana Roses, si Sis Manet. Maganda yan. Excuse me. So, out of those desperation, talagang hindi ko alam kung paano ko dadalhin yung buhay ko kasi ano na parang walang direksyon na tinatawag nga. Basta ikaw parang kung saan-saan ka lang mapadpad, okay na. Kung saan ka dali ng bukas, makaraos ka lang ngayon, okay na. And with, I know na yung mga prayers ko, narinig ni Lord. Kasi nung narinig niya yung prayers ko, binigyan niya ako ng opportunity. Yung ganitong community na dito pala, magbabago pala yung buhay ko. Dito pala, marami akong matututunan na hindi ko natutunan dati, na hindi ko pa alam dati. Kaya pala, hindi nagbabago yung buhay natin minsan. Why? Kasi tayo mismo, hindi pa tayo nagbabago. Merong kailangan magbago muna sa sarili natin bago magbago yung buhay natin. Yung perception natin, yung ating pananaw sa buhay, yung sarili natin, yung behavior natin, yung character natin, kailangan pala mabago lahat yon bago magbago yung buhay natin. Okay? So in this community nasa 11 years na ako. With that 11 years experience na ginawa ko lahat, pinush ko siya, nag-focus ako, lahat ng trainings sinaatenan ko, ayan. After 11 years, eto na ako ngayon. Ayan po siya. So parang mas okay yung itsura ko ngayon, no, kaysa before. Pakita ko ulit yung before, ah. Ito yung before, ito po yung ngayon. 'Di ba? Ano yung pagkakaiba? Pwede niyong hulaan. Tumawa si Manette kasi sabi ko kamukha siya ni Rosana Roses. Actually, habang tumatagal ko siyang tinititigan kagabi, siya yung ka-meeting ko kagabi sa BGC. Ano, sabi ko, ang ganda mo sis. Hindi sa pambobola sis ah. Pero 'di ba, tinanong kita kung meron sa'yo nagsabi na kamukha mo si Rosana Roses. And you said yes. Kasi totoo naman. Ayun, eksakto. 'Di ba, pag may pera, nakakaganda. Correct? So, iba yung nagagawa pag may pera ka, you gain respect. Hindi lang yun nag-iiba, nagiging confident ka. Correct? And from those 11 years, so marami kaming mga na-acquire na properties na paggawang bahay, nabiling lupa, even sasakyan, even yung company, nabigyan din po ako ng car. Yan, isang Lexus. And then meron din sa akin pinapagamit for my team na van naman na ginagamit namin kapag meron kaming mga trainings. Now, my question for you is this. Yan. Hindi pala question. Ito pala yung sasabihin ko sa inyo ngayon. Today, I'm gonna show you how our community can help you accomplish what you once thought was impossible. Yung mga inaakala mo dating imposible, posible pala. Kasi ganun din ako before. Lahat ng mga inaakala ko dati na, wag na nga tayong mangarap ng mataas, parang imposible naman yan. 'Di ba? Sa hirap ng buhay, ikaw nawawalan ka na ng nawawalan ka na ng pag-asa. Hindi ka na nangangarap kasi alam mo kung ano yung capacity mo. Kasi ikaw mismo nililimitahan mo yung sarili mo. Kayo, gusto niyo ba ipakita ko sa inyo kung paano binago ng community yung buhay ko na pwede ring magpabago ng buhay ninyo? From desperate times, from rock bottom, kung paano ko nagawang makaahon. Yan, type yes if you want to be like me, ganun, to be like me. Ayan, oo, iba talaga pag nasa tamang opportunity ka. Ayan, pero sabi nga 'di ba, hindi tayo accustomed na tuturo sa atin ng mga magulang natin na, "Anak, mag-aral kang mabuti para paglaki mo yayaman ka." Nagtatawanan pa nga tayo 'pag pinag-uusapan pagyaman, na, "Oh, kayo magtotropa, kayong mga magbabarkada ba ang pinag-uusapan niyo ba pagyaman?" Hindi naman 'di ba, usually ang pinag-uusapan niyo gimmick, tapos ang tinuturo sa atin ng magulang natin, mina-mindset sa atin ng magulang natin is that, mag-aral kang mabuti para paglaki mo makahanap ka ng magandang trabaho. So eto yung mga trabaho na mga dating pinangarap ko at naging trabaho ko naman except dito sa sa barko. Gusto ko sanang maging chef sa cruise ship pero
dahil sa health, sa health status ko, hindi ako tinanggap dun sa eskwelahan. And hindi rin ako naging nurse, pero naging naturopath practitioner ako, certified. Okay. Example ko dito sa mga trabaho, itong OFW. Pag beginner ka pa lang, nagsisimula ka pa lang sa pagiging OFW, siguro mga 30,000 yung sahod. Kasi nung nag-OFW ako, pero medyo matagal na yun eh. 25K lang po yung sahod ko. 500 ba yun? Yung mga $500, parang ganon, 25,000 pesos. Yun lang po yung sahod ko dati. Sabihin na po natin 30,000 po yung sinasahod mo as an OFW. So bakit pinipili po nila maging OFW kaysa magtrabaho po dito sa bansa natin? Siyempre, medyo mas malaking sahod, 'di ba? Pero pagdating nila ng ibang bansa, nagpapadala sila ng pera dito sa pamilya nila. Cargo nila lahat, pati kapatid, pati pinsan, pati pamangkin, si nanay, si tatay, 'di ba? Pinapadala din nila halos lahat ng sahod nila na sa huli, in reality, walang natitira sa kanila. Pagkain na lang eh. Kasya ba yung 500 a day sa pagkain? Lalo na kung medyo malaki-laki pamilya niyo, kulang yun, di ba? So sa 500 pesos a day, 15,000 a month yun. So 30,000 mo, kalahati ka agad. Kuryente, pag-aaral, lahat ng gastos nandyan. Sabihin na nating sobrang matipid ka, talagang sabi mo, pagkasya nyo yung 25K, hanggang dyan lang yung sahod kong ibibigay sa inyo. Yung 5,000, nasa-save mo kasi meron kang pangarap na makabili ng sarili mong bahay. Let's say, for example, 2 million yung cost ng bahay. So, kung 5,000 yung sinasave mo, 4,000 months, yan, mabubuo mo na yung 2 million. 34 years. Ilang taon ka na ngayon? Yun yung question ko sa'yo. Kung wala ka pang bahay, tapos, pangarap mo rin magkaroon ng sariling bahay, ilang taon ka na? Yes, kulang na kulang talaga. Yan. Ano na po yung mga age ninyo ngayon, yung mga wala pang sariling bahay dito? Huwag kayong mahiya. Kasi dati mahihain din ako, ngayon mahihain pa rin, pero hindi na masyado. Yan. Ano po yung mga edad nyo? Huy, anong age nyo? 42. So, 42 plus 34 is, ano ba? Nakakalito mag-math. 70, 76. Yan, Edgar, congratulations. At the age of 76, meron ka ng sariling bahay. Yun, ay kung yun pa rin yung presyo or value ng bahay. Na tingin ko, hindi na. Kasi every year, nagkakaroon ng inflation rate, di ba? For example, itong lupa namin na binili dito sa Cavite, ang halaga niya noon, nung binili namin 5 years ago, is only 11 million something. So ngayon, binili siya sa amin ng nasa 29 million. As in, ganun kabilis tumaas yung, yung halaga ng lupa, ng real estate. So anong mangyayari? Na kahit pala anong gawin kong pagsisipag, parang ang hirap pala makakuha ng, ng pangarap kong bahay. O kung hindi ka pwede sa employment, pwede ka mag-franchise. So meron tayong mga franchising. So example, ano ba yung gusto mong i-franchise? Pwede rin naman na gusto mong mag-potato corner. Pwede ka mag-start sa potato corner ng mga around 200 or 250,000, yung maliliit na kiosk. Kung meron kang pera, pwede ka rin magtayo ng Jollibee. Mag-franchise ng Jollibee, 40 million. Doon sa franchise ng potato corner sa 200K, parang ang kapalit lang niya na product is nasa 20,000 or around mga 10K lang. Tapos magre-replenish ka pa ulit syempre. So kung ikaw na nakikinig ngayon dito sa Zoom at meron kang 200,000 pesos, ita-take mo ba yung risk na kumuha ng potato corner? So example lang po to yes or no, wala pong maling sagot. Kung meron kang 200,000 ngayon at pwede kang mag-franchise ng potato corner, itataya mo ba yung 200,000 mo? Sa potato corner, kunyari, pinag-ipunan mo talaga, pinagpaguran mo. Gusto ko magkaroon ng potato corner sa sa mall para astig, para may business na akong sarili. Yes or no? Bakit no? Baka hindi nyo lang type. Yung iba, pag sinabi nilang yes, yan, would you believe na yung 200,000 is not enough? Kasi kailangan mo pa mag-replenish, kailangan mo pang kumuha ng mga permits, at marami ka pang mga OPEX na kailangan bayaran. So, pwede ka pang mangutang pa ng 100K para at least meron kang buffer na tinatawag para dun sa business mo. Pero, yun nga lang, lahat ba ng mga potato corner o lahat ba ng mga franchising kumikita, tingin po ninyo? Like for example, naging client po namin ang may-ari ng Torres Farm. Ayan, client po yun ni Mamita. Dinala po niya yan sa natin, sa branch natin. Tapos nag-ano ako sa kanya, nagpe-present. Nandito na ako sa part na to, sabi niya, yes, meron kaming Jollibee. Sabi ko, wow.
Sabi ko, grabe, ang yaman niyo po talaga. Sabi niya, yun nga lang, totoo yan. Sabi niya, meron akong Jollibee. Matatapos na yung contract namin dun sa lupa. And until now, hindi pa kami nakaka-ROI. So parang sabi ko, wow, grabe. Ang laki ng pinuhunan mo. Tapos hindi ka pala nakaka-ROI, ilang years na. 'Di ba? Ang taas talaga ng risk, lalo na kapag ka malaki yung capital. Tama ba? So, lalo na kung empleyado ka, saan ka kukuha niyang 40 million, di ba? 200K pwede pa, may ipon mo pa yan. Pero again, ang hirap i-take ng risk kasi yung 200K, kapag ka hindi yan kumita, ikakahirap mo yan. Tama ba ako? Kasi yan lang yung pera mo eh. Pag nawala yan, ikakahirap mo. Correct? Pwede ka rin mag-start ng small coffee shop. Uso na yun ngayon eh, yung mga independent, small coffee shop. Merong mga nasa bike, nasa harapan ng bahay. So siguro mag-start ka rin dyan, mga 100K din. Yung mga kailangan mo with the equipment, lahat permit, operational expenses. Pero ang question, lahat ba ng mga coffee shop kumikita? Again, hindi po. At lalo na kung ano ka, kung independent, yung ikaw yung tawag mo doon, micro business ba sa something na gano'n. 'Di ba kasi hindi mo alam yung sistema. Ang binabayaran kasi sa mga franchising is yung sistema. Ano yung gagawin mo pagdating ng umaga, pagdating ng closing, papaano gagawin, papaano i-prepare yung copy, yung mga lahat kasi yan may mga sinusunod silang sistema. Yun po yung binabayaran natin sa franchising para makasiguro po na smooth sailing po yung business, pati po yung inventory kasama po doon. So again, mataas pa rin po yung risk. Kung yan lang po yung ipon ninyo, nasa 100,000, tapos dahil passion mo, yung magkaroon ng coffee shop, makapagpasaya ng ibang tao, okay po yung passion, pero again, hindi po kasi basta-basta mag-establish ng business. Tama po ba ako? So malaking pagod, malaking stress, kasi pinagdaanan ko po din lahat yan. Hindi ko naman sinasabi na magaling ako, okay? Based on my experience lang po, yung sinashare ko po sa inyo. So again, malaki po yung risk. Kung may pera ka naman na parang itatapon, meron kang malaking kapital, okay lang. Okay lang na mag-experiment ka, walang problem. Sundin mo yung passion mo. Wala pong problema diyan. Now, papaano kung ganun pala yung mangyayari na hindi mo pala makukuha yung pangarap mo sa employment, hindi mo rin kaya mag-business ng malalaki kasi kulang ka sa budget. So paano na yung pangarap mo na happy family, na business, na magandang bahay, na magandang sasakyan, na ipon, na travel abroad? Mag-a-adjust ka ngayon sa pangarap mo. Sasampalin ka ngayon ng realidad na ay wala eh. At eto lang talaga eh, mag-adjust na lang tayo, wag na tayong kumuha ng bahay, makitira na lang tayo kila nanay, kila tatay. At least one big happy family tayo. 'Di ba? Sama-sama tayo, masaya 'yon. Wag na tayong kumuha ng sasakyan kasi magastos, mahal ang maintenance, mahal ang gasolina, tapos ano pa, meron pa yung responsibility na nakaakibat, mamaya makasagi pa tayo. Okay na yan, mag-commute na lang tayo, mag-grab na lang tayo paminsan-minsan. Ikaw na yung nag-a-adjust sa pangarap mo. Tama ba ako? Pati pagta-travel, okay lang yun, travel pa, gastos lang yan. Pwede naman tayo mag-bus, punta na tayo ng Laguna, mag-ganyang ano na lang. And then, sa family nyo ba, kapag may times na yun talagang kunyari hirap na, wala na, yung budget mo sagad, naputulan kayo ng kuryente, tapos kumakain kayo once a day na lang, wala kayong makain, mahal ka pa rin kaya ng asawa mo? Mahal o hindi? Yung hindi ka na nakapag-entrega ng pera, kasi talagang sa utang na lang napupunta yung sweldo mo, wala kayong kuryente, pay kayo, malamang, hindi ka na mahal ng asawa mo, away na yan. 'Di ba? Ratatat na nga abutin mo sa asawa mo. This is one good thing about our community with MCOR community kasi hindi mo kailangan pagdaanan yung mga sinasabi kong mga karanasan na hindi ka aya-aya. Yung mga trial and errors, yung malalaking kapital, hindi mo kailangan pagdaanan. Ano bang meron with MCOR? So, ang MCOR po is on its tenure na. Magta 10 years na po siya. So, very stable. Ang aming pong main office is located at Pasig City, Pasig Boulevard. Ayan, meron po kaming office dyan. And then, ayan, with legalities, kompleto po tayo. FDA, halal certified, super brands, and nasa MIMS po yung mga products natin. Pwede pong i-recommend sa mga doctors. Meron din po tayong doktor sa ating pong office. Libre po yung check-up. Then we also have
Our foundation na tumutulong po sa mga less fortunate nating kababayan, nagbibigay po tayo ng mga medical missions, nagpapaaral ng mga scholars. Ayan, kaya maganda pong isupport po si MCOR kasi maganda po yung advocacy. And here's our mission and our vision. Ano ba yung mission ni company tsaka yung vision ng ating presidente? Ang mission kasi ng company natin is to improve lives of many Filipinos, at least 1 million by 2030. Paano mangyayari yon? Through our products, yung mga products po kasi natin is talagang high quality, tsaka alam mo yun, hindi siya ganun kamahal. And ayan, ito po yung ating presidente, si Chairman Ray Panaligan, seasoned and successful businessman. Sobrang dami po niyang negosyo, sobrang generous po niya. Isa po ako sa living testimony kung gaano po siya ka-generous. Na hindi mo pa deserve, binibigay na niya. Basta nakita po niyang masipag ka, basta nakita niya nag-e-effort ka, tsaka nakafocus ka wholeheartedly. So, ang dami po niya mga business na hindi naman po niya pinagyayabang, nadi-discover na lang po namin. Sole owner po siya ng MCOR, mag-isa lang po siyang may-ari. Yan, very visionary and sobrang supportive po niya. At ang tagline po niya is Amazing Life. Ito po yung mga products po ng MCOR. Yan, unang-una po, ito po yung aming flagship product which is 24 Alkaline C. Kaya po ako napajoin sa MCOR because of this product. Kasi nakita ko lang po yan, post po ng kaibigan ko online. Hawak-hawak ni Pacquiao at saka ni Isko Moreno. Tapos hawak din ni Sunshine Cruz. Sabi ko, wow, parang ang ganda ng products mo. Tapos, ang daming testimonies niyang mga nakapost. So, naging interested ako kasi nga meron din akong problema sa health. Mahina yung immune system ko. Meron akong prolapse, fatty liver, and marami pa pong iba. Mataas ang uric acid ko. Meron akong gout. So, sabi ko, magkano yan? Kasi ang binibili kong vitamins, hindi ako tumitigil uminom po talaga ng vitamins. Kasi, malaki po yung paniniwala ko talaga sa food supplement. Kasi alam ko, pag hindi ako magpo-food supplement, every month, meron akong ubo tsaka sipon. Ang binibili ko pa nun is sa The Generics is 900 pesos, 100 capsule, unbranded. Ano lang po siya, generic. Nung tinanong ko kung magkano, naging interesado ako kasi sabi ko parang magandang i-market. Kasi nga, online seller po ako eh. Sabi ko, magkano yan sis? Sabi niya, 795 pesos. Doon ako nagkaroon ng interes. Sabi ko, ang mura para sa branded na vitamins. Tapos sabi ko, meron ba yung membership? Baka pwede ako magbenta. Sabi niya, oo naman. Sabi niya, meron. So, wala nang kuskus balungos, nag-member ako, nag-stackers po ako agad-agad. Kasi nga, ako opportunity grabber po ako kasi naniniwala ako na ang pera po dapat pinapakilos natin. Hindi po yan stagnant dapat. So, nung ginamit ko po sa 24 Alkaline C, 4 years now, 5 years now, bihirang-bihira na ako magkaroon ng ubo at sipon. Parang once a year na lang. Unlike before, every month meron po ako. Pag nagkakaubo pa ako at saka sipon, ang tagal. Parang umaabot din ng 1 month. Nahihirapan ako. Sobrang hirap. Mahina din po kasi yung baga ko eh. And then, si 24 Alkaline C, maganda po siya kasing i-market. Why? Kasi pwede po siya kahit anong age, mula bata, matanda. Pwede po siya kahit buntis, kahit bagong panganak, kahit bagong opera. 'Di ba? Grabe. Ang lawak ng market niya. Pati aso po, pati mga kambing. Yung mga partners po namin na may mga may mga alagang hayop. Yan po ang pinapatake nila. Minsan naghihingalo na po yung mga alaga nila nabubuhay pa. Marami po kaming testimonies na ganyan. And what's best about 24 Alkaline C is non-acidic. At hindi po siya vitamins, hindi po siya labeled as food supplement. Labeled po siya ng FDA as HRP or home remedy products. Siya po ay ka-level ng mga Biogesic, Bioflu, Alaxan, yung mga over-the-counter products. So, wala po siya sa botika ha. Kasi ang pwede lang pong magbenta sa kanya ay yung mga dealer or distributor. Kasi nga po, 'di ba? Instead na ang babayaran po is mga artista, ang gusto po ni MCOR, yung mga ordinary people po kumita para word of mouth yung magiging way niya para po sumikat siya or mabenta. And then, we also have 24 alkaline. So, si 24 alkaline C po ay hindi po siya wala po siyang tatak na no approved therapeutic claims. Kasi, meron po siyang therapeutic claims. Yun, yung isa pa po niyang edge. Kaya sabi ko, wow, ang ganda. Kasi, kung vitamin C lang yan, ang dami namang vitamin C, kailangan meron siyang edge.
Then we also have 24-alka white, our L-glutathione with Camellia japonica, patented from Japan. Si Alkaline C po pala is galing pong Europe. DSM, Europe po siya galing, yung kanyang raw materials. Pure po siya na sodium ascorbate na crystalline form. Pagka ilalagay mo po siya sa ilaw, puting-puti, and then para po siyang kristal na wala pong natitirang mga latak. Pag hinalo po, talagang tunaw na tunaw. And even yung kanyang capsule po is collagen. Then 24-alka white naman po natin, balik ako sa 24-alka white, siya naman po, hindi lang po siya glutathione. Kasi pwede rin po siyang sugar blocker. So yung mga diabetic po, magandang-maganda po siya. Yung pong mga may edad especially, para po maiwasan po yung mga degenerative diseases like diabetes, high blood, hypertension, yung mga sakit po na na sanhi po ng pagtanda. Kailangan po natin yan, lalo na po yung mga malilimutin. Then we have also Restore. Nakikita ba yung ano ko? Baka mamaya hindi nakikita. We also have Restore. Ito po yung ating best tasting barley. Pinakamasarap na barley po sa buong mundo. Yan, kiniklaim ko na sa buong mundo kasi lahat po nang nakatikim sa kanya, pag meron kaming barley test, talagang gustong-gusto po siya. Sarap na sarap sa kanya kasi lasa lang naman po siyang cucumber lemon. At napakasustansya po niya kasi yung isang sachet po niya, equivalent po yan ng 2 kilo ng gulay. Pwede po siyang magpataba or magpapayat po sa atin. Paano po siya magpapataba? Ita-take po siya during and after meal. Kung gusto mo namang pumayat, before meal mo siya iinumin para nawawalis po yung bituka natin. Kasi sabi nga 'di ba, kahit anong inamin po natin or kainin na masustansya, kapag ang bituka po natin ay madumi, hindi po ma-absorb ng katawan natin yung mga sustansya, yung nutrients. So kahit uminom ka pa, lumakla ka pa ng isang boteng mga vitamins, pag hindi po malinis yung bituka mo, sayang. Parang ang ma-absorb lang ng katawan mo is only 5 to 10%. Kaya dapat po nalilinis po yung bituka natin. So yun po yung nagagawa ni 24 Green Restore. Lahat po ng mga toxins sa katawan natin, wawalisin po niya, ipa-flush out nang wala pong aray sa tiyan. Hindi mo mararamdaman na parang nag-ano ka, yung nag-LBM, wala pong ganun. Meron din po kaming cafe, yung best tasting namin na coffee na favorite po naming lahat. Kasi meron po siyang Ashitaba and Ganoderma na napakaganda rin po sa mga hypertensive, sa meron pong mga diabetes. And maganda rin po lalo siya sa meron pong mga chronic hepatitis. So, wala pong palpitation, almost zero caffeine. We also have our choco na ito po, mas recommended po to sa bata kesa po sa coffee kasi sa totoo lang po, hindi naman po talaga kasi pwedeng magkape po yung mga bata. Okay? Although pwede naman po siya, pero mas recommended po ang choco. Ang choco po, pwede siya kahit anong age. Meron siyang ashitaba at saka chlorella. Pampatalino, pampatangkad. Yon. Pang-retain, pang ano po, pangpaganda po ng memory, lalo po sa mga malilimutin at masarap po yung lasa niya. Then we also have 2430, our antimicrobial hand sanitizer na pag in-spray mo sa kamay mo for 24 hours, nandyan lang po siya. Hindi siya nawawala. Kahit anong hawakan mo on contact, namamatay po yung mga bacteria, germs, protozoa, 5 klase po ng microbes. So si Mcore lang po ang merong ganyan. So sobrang galing yan. Sa mga gadgets, 30 days. Sa mga doorknobs, 30 days. 'Di ba? During pandemic, ano bang ini-spray natin sa mga doorknobs? Yung Lysol. So, matya-matya nagla-Lysol kasi 'di ba, pag may humawak na naman, balik na naman yung mga germs. Unlike 24-30, 30 days. Hindi mo kailangan spray ng sprayan, gano'n siya katipid. Nakakaalis din po siya ng amoy. Yan, pag may amoy po yung mga paa, yung kilikili, pwede po yan. Yung mga pets, pwede rin po. Then, meron din po tayong Keto Life Coffee. Yung Keto Life Coffee natin is a meal replacement. Pag gusto mo pong mag-diet, magpapayat, sabayan niyo po ng Keto Life Coffee. Maganda po siya. Lalo na po kung tayo po ay overweight. Kung mga may edad na po, kasi lahat po ng mga sakit nagsisimula po yan sa pagiging overweight at saka sa pagkakaedad. So malaking tulong po ang Keto Life because ang ganda po ng kanyang mga ingredients. Lahat po yan is important po yung kanyang mga ingredients at hindi po yan budol kasi talaga pong authentic po yung mga ingredients. Unlike po yung mga nasa market, budol po yun. Nilalagay lang po nila yung mga ingredients na kunyari, eme-eme, ganyan, pero hindi po yung totoo. At hindi po sila FDA approved. Then we also have sabon. Ito po yung ating soap na napakaganda kasi meron po siyang instant botox effect. Kapag ginamit po siya, yan, may instant lift na tinatawag, nalilip po yung mukha, nababawasan po yung sagginess. Pati po yung mga warts, yung mga skin tags na tinatawag. And meron din po siyang instant whitening effect. Lahat po yan awarded as super brands.
High quality po yan. Lahat po yun ay basic needs. Ibig sabihin, ginagamit po araw-araw, kinukonsumo, unique, effective, high quality, reasonable price, and highly consumable. Ito po ang ilan sa testimony po natin para po, pag isa-search niyo po siya sa Facebook, 24 Alkaline Sea Testimony, lalabas po dyan ang dami. So ito po yung ilan. Papakita ko lang po sa inyo saglit. Okay, sinanay mo na dating may bukol, nawala yung bukol dahil sa Alkaline Sea tsaka Restore, tsaka Alka White. Tapos yung pagpunta niya ng Cebu, anong tsura ng nanay niya? Opo. Tingnan kasi dyan, may sprinkles po. Kala ko 14 years ang Nabalik ko sa paan, wala ko yung mga balik ko. Ang lalaki ng balik ko sinta, ang lalaki. Parang mga kapito. Ayan, store. Okay, sinanay O, ayan, impromptu lang yung interview ko sa kanila niya na habang nag-uwensya kami kasi talagang meron kasi silang testimony kaya po sa Bantayan Island sa Cebu, sobra pong sikat po ang 24 Alkaline Sea ngayon kasi yung isang baryo nila doon, may mga gumaling po na wala po yung bukol sa dede. Ang dami po. Sobrang dami. Kaya bilib po sila. So ito pa po yung ibang mga testimonies na mga screenshots na na-edit po namin. Yan, kung gusto niyo pa ng ibang mga copies, pwede po namin kayong sendan. Alright. Then, ano ba yung meron sa MCore community? Bakit nagbabago yung perspective? Bakit nagiging confident? Bakit gumagaling sa pagbebenta? Bakit gumagaling sa paggawa ng content? Nakakapag-scale ng business? Because of these trainings. So, kasama po to sa community namin, itong mga trainings na to, which is valued at 397,500 pesos. Lahat po ng trainings na yan kasama po sa aming community. Gusto mo mag-scale ng business? Gusto mo matuto ng FB ads? Ayan, meron po tayo. You want to learn how to do content creation para mas magkaroon ka ng mga scroll stopping na mga content. Yan, kasama po yan. Leadership training para matuto kang humawak ng grupo. We also have the business school na ginagawa po na ang mga nagtuturo po is galing po ng Asian Institute of Management na milyon po yung halaga kapag ka nag-enroll po kayo doon. We also have that. Personality development trainings, sales mastery trainings, and online business trainings. 397,500 para magbago ka. Kasi, again, pag hindi ka nagbago, pag hindi ka natuto, walang magbabago sa buhay mo. Tama ba ako o tama? Kasi imposible pong magbago ang buhay mo hanggat hindi ka nagbabago. Correct? So, kailangan gumaling ka. Kapag gumaling ka, yung cash flow, susunod po yun. And meron din pong kasamang mga products sa aming MCore community. Ito po, yung kasama, merong 18 pieces or 18 boxes ng 24 Alkaline Sea, 2 cafe, isang Alka White, isang Savon, isang 2430, 2 Restore, which is valued at 19,550 pesos. Yan po yung mga kasama. Tapos, sa MCore community namin, we also have 7 ways to earn. So, bibigyan ko po kayo ng ilang example ng mabilis lang. Matatapos na po ako, promise, sobrang bilis na. So, una po is direct selling. Kung mahilig ka magbenta-benta, this is for you. Ang isang box ng Alkaline Sea, ang tubo mo dyan agad is 300 pesos. Diba? Again, hindi ko sinasabi na magbenta. Gumamit ka. Para kung ano yung ma-experience mo at ma-experience ng family mo, isi-share mo lang o ikukwento mo lang sa ibang tao para po hindi siya hard sell. Kagaya po ng ginagawa ng mga team namin. Kinukwento lang po nila. Kaya ang galing po nilang, hindi ang galing makabenta eh. Ang bilis po nila talagang mag-dispose ng mga products. The next is direct referral bonus. Kung kanina, retail, ito naman po, ang bebenta nyo po is yung package. Sa package po, ang income po dyan is 1,050, papasok po sa inyong POS. Magkakaroon ka dito ng POS or monitoring dashboard, doon papasok yung mga income mo. Pag merong pumapasok under mo ng mga sales, doon siya papasok lahat. So, hindi mo na kailangan pa mag-alala ng inventory. Nandun na siya lahat sa POS. So, unlimited po yung direct referral bonus. And the next is turbo product bonus. Ano yung turbo product bonus? Kapag nakapagbenta ka ng 2 package, within 30 days or less, pagka-register mo, magkakaroon ka ng turbo product bonus worth 8,500 up to 10,500 pesos. Tapos, magkakaroon ka pa ng cycle bonus kasi magmamatch po yan. So, imagine, nakabenta ka ng 2, meron ka ng products worth na 10,500 na libre, bonus mo, meron ka pang cycle bonus na 3,000 pesos, papasok sa dashboard mo. So, connect po siya. And then, for every products na nabebenta mo, meron kang tinatawag natin na rebates.
or uni-level bonus. So 18 pesos per box sa kada box na binibili mo. Pag meron ding binibili yung team mo per level, meron ka pa rin dong rebates up to your 6th level. So maganda ba or maganda-maganda? Sinimplihan ko na lang kasi syempre, kung sasabihin ko po lahat sa ngayon, malamang po ma-overwhelm kayo. Okay? Simplified po yan. Now, to prove na meron po talagang mga kumikita maliban po sa akin dito sa community namin, ito po, all walks of life po, pwede po rito may pinag-aralan o wala. Professional o hindi man, pwede po kayo dito. Meron tayong nurse, meron tayong crew, food crew ba yon? Food crew, teacher, OFW, manager, factory worker, employee, seller, at marami pa pong iba. So, to give you an example, ito pong isa, teacher po siya, full-time teacher. I'm Glenda Divilla, teacher by profession. Sinubukan kong gawin ng MCOR dahil gusto kong matutong magnegosyo. Isinisingit ko lang siya sa free time ko. At ngayon, kumita na ako ng 860,000 just by doing it part-time. O, di ba? Just by doing it part-time, magkano raw kinita niya? 800,000 pesos. Kung ako, teacher din ako, kasi mga lola ko, puro teacher din eh. Pero, hindi sila kumita ng ganun. Kailan sila nakahawak ng milyon? Nung ano na sila, mag-retire. Doon lang sa kanilang lump sum na tinatawag. Di ko alam kung tama ba sinasabi ko, kung lump sum nga ba yun. Doon lang sila nakakuha ng malaking pera. So, anong age na yun? Parang 62 na yata yung lola ko nung nakuha niya yun. So, another example, another testimony is Miss Marites Barker, an online seller. Si Marites Barker from Noveleta, Cavite. Online seller at nag-join ako kay MCOR dahil gusto ko pang mas matuto about the business. At talaga namang hindi ako binigo ng MCOR. Solid ang community at trainings dito na talaga namang matututo ka, gagaling ka sa business kahit sa buhay. Kumita na ako dito kay MCOR ng more than 500K sa dashboard. Imagine ang mahiyain si Mama Labs kumita ng 500K aside sa aking mga earnings sa direct selling. At isa pa sa natutunan ko dito kay MCOR ay ang matutong magtiwala sa sarili. Magtiwala sa sarili na kaya ko pala. Kaya, thank you MCOR, thank you Pero Mamayi, and thank you Lord. In MCOR, we improve lives together. Hindi ko pa, ano pala to. Ayun, kasi meron akong cut version nito eh, wala nang thank you. Ayan, si Marites Barker po, siya po yung nakilala ko sa Facebook na napaka-negative. Puro emote sa Facebook. Ganon siya dati yung character niya. Tapos, ang trabaho niya dati is pupuntang Divisoria, uuwi siya ng Noveleta, ang dami-dami niyang dala. Parang mga 20 to 30 kilos yung bitbit niya, ang bigat. Nakikita ko siya sa Facebook. Talagang araw-araw dumadaan siya sa newsfeed ko, gano'n siya kasipag. So, in-offer ko sa kanya yung opportunity. Sabi ko, hindi mo kailangan na magkanda kuba. Merong paraan na mas magaan kesa dyan. Nakakatuwa kasi from mahiyain, ang laki ng pinagbago niya, 'di ba? Again, sabi ko nga, bago magbago ang buhay mo, ikaw muna ang magbabago. Yung sarili mo muna. Then another testimony is Miss Riza Maquiñana, former fast food crew. Hi, I'm Lisa Makinyana from General Trias, Cavite. Dati akong fast food crew. Nakapag-travel ako sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, ganun din sa ibang bansa dahil sa Elmore. Habili ako ng brand new car at kumita na rin ng almost 2 million pesos dito. Magkano rin yung kinita niya? Dating fast food crew, 2 million. Sabi niya, kinuwento niya sa akin, ito lang yung last month. Sabi niya, alam mo, coach, ang bait talaga ni Lord. Kasi nung nasa Jollibee ako, sabi niya, alam mo naman, di ba kung paano ako talaga magtrabaho, mahal na mahal ko. Kahit ano yung pinapasok ko, talagang pinagpapokusan ko. Sa Jollibee dati, pinagpapatayan pa daw niya yung 50 pesos, 200 pesos na incentive every month kasi malaking bagay sa kanya. So, sobrang sipag niya, lagi niyang nakukuha yung incentive. Pero, nung darating na yung time na mamimili na ng mga regular, hindi siya napili. Bakit? Kasi hindi siya close sa mga manager. Wala siyang backer. So, ang sama-sama ng loob daw niya. Pero ngayon, na-realize niya na hindi yun ang plano sa kanya ni Lord. Kasi, nakita niya yung mga kasabayan niya dati sa Jollibee, nasa Jollibee pa rin sila hanggang ngayon. Yung iba manager na. At yung mga manager na yon, ang sweldo daw or sahod is nasa around 25 to 30,000 a month. Tapos siya, ang dala-dala niyang cheque every month, hindi naman every month, sorry, every week, ang cheque niya, hindi siya bumababa ng 20,000. Pag 20,000 lang ang cheque niya, ang lungkot niya.
para sa kanya kulang. So at least dapat 30,000 daw siya every week. Samantalang yung iniiyakan niya dati, 30,000 manager every month, di ba? So ang galing talaga ni Lord. Yung plano natin minsan hindi masusunod kasi merong mas magandang plano si Lord para sa atin. Now, tapos na ako. Sa mga nakikinig po ngayon, you have two options. Ang unang option is that remain where you are. Yan, pwede ka namang manatili kung happy ka na sa sitwasyon mo ngayon, ayaw mong magbago yung buhay mo, ayaw mong baguhin yung sarili mo, okay lang. Stay there. Pero tandaan niyo po, darating po yung mga challenges. Ano ba yung gusto ninyo? Na pag dumating po yung mga challenges, ready ka? Or saka mo pa lang siya po problemahin kapag nando na yung sitwasyon. Diba? Saka ka na mangungutang kapag nando na sa ospital yung kamag-anak mo, yung nanay mo, tatay mo, yung anak mo. Or gusto mo ngayon palang paghandaan mo na pag dumating man ang emergency, meron kang panggastos. Na dumating man yung time na gusto niyo mag-travel, meron kang pan-travel. Or, ito yung isang option. Begin creating the future you deserve. Kung kayo po yung papipiliin nyo, ano po yung gusto niyo? You will remain or you will begin? Yan, pakitype po, remain or begin. I'd like to see some answers. Yan, begin, begin. Ayan, thank you po sa inyong mga sagot. Ayan, dito na tayo ngayon sa Q&A. Pwede po kayong magtanong at this point. Pwede ko po kayong i-unmute. Tatanggalin ko po yung mute. Yan, meron po ba kayong question? Tapos na po ako. Any question? Ayan, salamat po sa pagsagot. Yan, any question? Baka may question kayo, tapos na ako. Ayun, what are the packages? Oo nga naman, what are the packages? Begin. So yung packages natin, yun yung laman. Yung sa community natin, yung mga libreng trainings na valued at 397,500 and then yung product na worth of nasa almost 20,000 pesos. Ngayon, kayo ang tatanungin ko, kung ang laman ng business is meron siyang training na ganun yung value, 397,000, tapos meron products na worth almost 20,000, tingin ninyo, magkano yung package? Yan. Pwede nyo bang i-type? 160? Hindi naman po. Hindi po 160. Yung iba. Magkano sa tingin po ninyo? 100K? Not even 100. Lower. Lower. 50. Not even 50. Okay, not even 20. How much? 19,999. 19,999 pesos. Only. Yan lang po yung kailangan para makapasok ka sa MCOR community. Did you know na yung mga trainings po na yun na mga nabanggit namin, talaga pong mga pinag-enrollan po namin yun. At ganun po talaga yung kanilang mga halaga. So bakit kami nag-spend ng money, nag-invest sa mga trainings na sobrang mahal? Kasi it adds value po sa sarili namin. And we want to add value din dun sa mga tao sa community namin. Gusto namin mag-share po ng value po sa inyo. Yan. And kung magde-decide po kayo tonight, yan, message niyo po yung mga sponsor ninyo kasi we have gift for you. May gifts po pa po kami sa inyo. Ano pa yung gifts natin? Ayan, meron po tayong libreng book. Yan, ilalabas pa lang po to. 30 Days MLM Success Blueprint for Beginners para magkaroon ka ng result in just 30 days. Parang ito, parang pinaka-guarantee to na magkakaroon ka ng resulta within 30 days. It's a manual. Ano yung gagawin mo from the first day up to day 30. Ayan, ano siya, worksheet nakalagay dyan. Parang guide, para hindi ka maliligaw. And we also have QRMA training. Yan, lahat po yan, ang value po niyan is 30,000, ibibigay po namin yan ng libre. Sa mga magde-decide po for tonight, yan, kausapin niyo lang po yung mga sponsors ninyo para ma-avail niyo po itong mga free natin. Kasi hindi po siya available sa ibang araw. Tonight lang po. Alright? So I'd like to end the seminar with a story. So ito yung story po about baha. Yan. Sa lugar nila Pedro, dumating po yung napakalakas na bagyo. Yung napakalakas na bagyo na yon, in-announce po yan ng barangay. Talaga nagbahay-bahay na merong darating na bagyo, mas makakabuti kung lilikas na kayo. So si Pedro, sobrang tatag po ng faith niyan. Sobrang, alam mo yung kapit na kapit siya kay Lord.
So, nung tumataas na po yung baha, dinaanan po siya ng bangka. Nandun po si Kapitan. Sabi ni Kapitan sa kanya, Pedro, lumikas ka na. Masyado nang mataas ang baha. Ano na, delikado na. Sabi ni Pedro, okay lang ako, Kap. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako kay Lord. Ililigtas niya ako. So, ano nangyari? Umalis na yung bangka. Tapos, ang baha patuloy pa rin tumataas. Si Pedro pumunta na ng bubong kasi yung baha umaabot na po hanggang dun sa bubungan na ng bahay niya. So nanginginig siya. Merong dumaang helicopter. Yung helicopter, nakita si Pedro. Bumababa ngayon yung rescuer gamit yung hagdan. Sabi ng rescuer, halika na po Manong, sobrang delikado na ililigtas po kita. Sabi ni Pedro, hindi. Si Lord ang magliligtas sa akin. Sige lang, iligtas mo yung ibang tao. So, anong nangyari kay Pedro? Si Pedro po ay namatay. Pero ang good news po, si Pedro napunta naman po sa langit. Siyempre, di ba? Lakas ng faith mo. Pag di ka pa napunta sa langit, ewan ko na lang. So, napunta siya sa langit. Pagdating ng langit, doon naglabas ng sama ng loob si Pedro. Nung sinalubong siya ni Lord, sabi ni Pedro, Lord, grabe ka naman. Grabe yung paniniwala ko sa'yo, yung faith ko sa'yo, pero bakit ganun? Namatay pa rin ako. Sabi ni Lord sa kanya, Pedro, anak, pinadala ko yung bangka, hindi ka sumakay. Pinadala ko yung helicopter, hindi ka pa rin sumakay. Ngayon, kasalanan ko pa. So ano yung moral of the story? Ang moral of the story, minsan po, yung mga pinagpa-pray po natin na opportunities, yung mga chances, dumadaan po yan lagi sa atin, hindi natin napapansin. Bakit? Doon tayo minsan nakafocus sa problema. Iba yung gusto natin na opportunity or yung ibang sa ibang way tayo ma-save, pero hindi naman po pala yun yung gusto ni Lord para sa atin. Meron na siyang pinapadalang anghel minsan sa harapan natin, hindi natin ginagrab. Nabubulagan po tayo minsan ng ating mga sitwasyon sa buhay. Minsan po gusto po natin minsan instant na resulta, instant na pagsalba. So, hindi po kayo aksidente na nag-plug in lang sa Zoom, malamang po, kasama po yan sa plano ni Lord. Yan, naniniwala po ba kayo? And with that, tapos na po ako. And maraming salamat po sa pagstay sa atin pong Zoom. Yan, pwede po ba tayo mag-picture taking? Yan. So, ay, balik ka na. Hindi na ako galit. Huwag ka nang iiyak ulit. Nasaan na si Ilongga? Ayan, thank you po sa pagstay, everyone. Ayun. Kala ko Ayun. kumakain ka na eh. Thank you so much, Coach Mai. Ayun, picture taking tayo, guys. Eh baka may question pa pala kayo. Pwede kayong magtanong Sige. pa at this point. Pakitype lang po yung question ninyo. Sige. Pahabol questions. Meron pa ba? Oo. Nag-accommodate kami ng mga questions. Opo. May At yes, saka, again, sabi niya, ano daw yung included again sa package? Ayun, share ko ulit screen. Ayan. Ito mismo yung kanina yung pinakita kong products. Ayan. 18 boxes of 24 alkaline C, 2 cafe, 2 restore, 1 alka white, 1 2430, 1 sabon. At para sa iyo sis, dahil guest kita, message mo lang ako, pwede mong palitan yung iba. Alright? ayun. Meron pa po? May mga katanungan pa? Questions? Habang andito pa si Coach Mai. Wala na? Wala na Pag may pag may naisipan kayong itanong, pwede niyong itanong sa mga taong nag-invite po sa inyo mamaya. Okay, open cam tayo, tapos magpipicture po tayo. Yung pinaka-best smile po ninyo. Okay? Erlyn. O yung mga may guest, paki-shoutout yung guest ninyo habang andyan si Abby to take notes. Smile! Smile po tayo. 1, 2, 3, smile. Ayan, salamat sa Lord at hindi na po bumabagyo. Maganda na po Ayan. yun. Next page po. Yan, next slide. 1, 2, 3, Smile! smile. Ayan, pag may questions na po kayo, pwede po kayong mag-message sa akin o kaya sa nag-invite po sa inyo. Ayan, God bless everyone! Amazing life! In MCOR, we improve lives together!